Imagine this scenario. Friday na, katapusan ng buwan. Sahod day. Nag-check ka ng banking app mo at biglang you feel rich. Ang sarap sa feeling, 'di ba? The number looks good. You breathe a sigh of relief. Sinasabi mo sa sarili mo, okay, safe na. Bayad na ang bills, pwede nang mag-samgyup, at finally, makakapag-ipon na ako. You feel powerful for exactly 24 hours only. Pero fast forward tayo sa Petsa 12 ng next month. 3 araw na lang bago ang sunod na sweldo, the legendary Petsa de Peligro. You check that same app. Anyari, single digits na lang? Or worse, negative ka na mentally kasi inutang mo na sa SPayLater yung pang-lunch mo. You're eating delata or instant noodles not because you want to, but because you have to. Sinasabi mo ulit, next cut-off, magbabudget na talaga ako, promise. Pero pagdating ng 15, umulit lang yung cycle. Feast, then famine, rich for 2 days, broke for 13 days. Kung relate na relate ka dito, look, hindi ito dahil bobo ka sa math. At hindi rin ito dahil maliit ang sahod mo. Though I know we all deserve a raise. Yung problema ay ang timing. The way we get paid in the Philippines, the Quinchana system, 15 to 30, is psychologically designed to make you fail. At ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano i-hack ang system na to para never ka na ulit maging one-day millionaire. Juan Finance, usapang pera na gets mo. Hi, my name is Juan, and I spend way too much time thinking about cash flow psychology. If ikaw yung taong nagsusumikap pero lagi nagtatanong, where did my money go? Make sure to hit that subscribe button and give this video a thumbs up if this helps you out. Kasi today, hindi lang tayo magbibigay ng tipid tips. Ayusin natin ang sira sa utak natin kung paano tayo tumitingin sa sweldo. Here's the thing, karamihan sa mga financial gurus sasabihin sa iyo na ang solusyon sa Petsa de Peligro ay budgeting. Pero let's be honest, budgeting sucks. Para siyang pagda-diet. Alam ng lahat kung paano pumayat, pero bakit ang hirap i-maintain? Dahil umaasa ito sa willpower. At ang willpower ng tao, parang baterya, nauubos. Pagkatapos ng 9-hour shift, traffic sa EDSA, at stress sa boss, zero na ang willpower mo. Siyempre, order ka ng Grab food. Siyempre, mapapa-check out ka sa Shopee. Ang common assumption ay, broke ako kasi wala akong disiplina. That is a lie. Broke ka dahil sa Parkinson's Law. Sa economics, ang Parkinson's Law states that work expands to fill the time available. Sa personal finance, ganito yan. Expenses expand to match the income available. Kapag nakuha mo ang sweldo mo ng buo sa ika-15, ang nakikita ng utak mo ay abundance. So you spend like you have abundance. Ang problema mo ay hindi income problem. Ang problema mo ay cash flow timing mismatch. According sa data ng BSP, 7 out of 10 Filipino households ay walang savings. Tingin nyo ba 70% ng Pilipino ay irresponsable? Hindi. Sadyang hindi lang tugma ang twice a month na pasok ng pera sa everyday na labas ng gastos. Okay, let's look at the numbers kasi math doesn't lie. Sabihin nating isa kang young professional sa Makati or BGC, you earn 30,000 net per month. Sa Quinchana system, makukuha mo yan ng hati, 15K sa 15 at 15K sa 30. Here is the trap, dito ka nadadali. Scenario A, the 15th payday, pumasok ang 15K. Pero, ang rent mo, let's say 8,000, ay due sa katapusan pa. So ang babayaran mo lang ngayon ay Meralco at internet, 3,000.
Balance, 12,000 pesos. Ang nakikita ng mata mo, uy, may 12,000 pesos pa ako. Daming extra. Dahil feeling mo may extra ka, you treat yourself. Samgyup, Shopee, gimmick, total gastos sa luho, 3,000 pesos. May natira ka pang 8,000 pesos pang gastos hanggang katapusan. Chill lang. Scenario B, the 30th payday, the trap. Pumasok ulit ang 15k pesos, total cash, 16k pesos. Pero, due dati na ng rent 8k, magpapadala ka pa sa probinsya, life insurance mo pa. Biglang 16k minus 13k expenses. Ang natira sa'yo, 3k na lang. At kailangan mong pagkasyahin yan sa loob ng 15 days bago magsweldo ulit. That is 200 pesos per day. Dito na papasok ang stress. Dito ka na mangungutang. At pagdating ng 15th, dahil stress na stress ka, gagawin mo ang tinatawag na revenge spending. See? Even if you earn 30,000 pesos, the timing makes you feel poor. Now, let's talk psychology. Bakit natin ginagawa to? I call this the toothpaste effect. Isipin mo kapag kabubukas mo lang ng bagong toothpaste, gaano karami ang nilalagay mo sa toothbrush? Wala kang pakialam. Why? Kasi puno pa yung tube abundance mindset. Pero, isipin mo kapag paubos na ang toothpaste, anong ginagawa mo? Bigla kang nagiging efficient, money works the exact same way. Sa 15th, ang bank account mo ay full toothpaste tube. Kampante ka. Sa PETSA 12, ang bank account mo ay empty tube. Nagiging financial genius ka sa pagtitipid. So, here is what most people don't realize. Ang solution ay lukuhin ang utak mo na laging empty ang tube. We need to create artificial scarcity. Kailangan nating itago ang pera mula sa present you para yumaman ang future you. So, paano natin gagawin to? Gagamit tayo ng automation. Ito ang pay yourself first principle, but on steroids. Most people do this equation, income minus expenses equals savings. Walang natitira. We need to flip the equation. Income minus savings equals expenses. Step 1. Open an invisible account. Digital bank separates sa payroll. Rule: huwag kang kukuha ng debit card. Make it hard to access. Step 2. The day 1 auto transfer. Before you see the full toothpaste tube, bawasan mo na. Step 3. Live on the remainder. Ngayon, pag-check mo ng payroll account mo, mas maliit na ang laman. Mati-trigger ang scarcity mode ng utak mo. Mapipilitan kang maging efficient. You will force yourself to adapt. Humans are adaptation machines. Now, I know what you're thinking. Juan, I literally cannot afford to save 20%. Kung bukas, sinabi ng boss mo, we have to cut your salary by 5%. Mamamatay ka ba sa gutom? So why not impose that pay cut on yourself, pero sa'yo mapupunta ang pera? Prove to yourself na nasa utak mo lang ang limitasyon. Pero Juan, sayang yung transfer fees. May 15 pesos charge. Seryoso ka ba? Think of that 15 pesos as an insurance premium to protect your savings from yourself. But here is what most people don't realize. Ang kapalat ay freedom. Kung na-automate mo ang 5K a month, in 10 years, aabot yan ng 800,000 pesos to 1 million pesos. Pero kung patuloy kang maglalaro sa Quincana trap, ang ending mo ay zero. Every payday na dumadaan na hindi ka nag-automate, you are voting for your own poverty. So, let's recap. Tanggapin ang toothpaste effect. Open an invisible account. Automate. Friends, stop trying to be disciplined. Be systematic instead. Break the Quintana curse. Automate your wealth. Kung natamaan ka sa video na to, comment below.
I will automate. I'm Juan Finance. Maging wise sa pera. Cheers!